Breaking news, napagkasundo ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Hindi man lang tumagal ng 2 araw. Ito ay matapos ipahayag ng Israel na nilabag umano ng Hezbollah ang napagkasunduang lilisanin ng parehong grupo, ang Southern Lebanon, upang magsilbi itong buffer zone na maghihiwalay sa 2 grupo, habang ang Lebanese Army at ang UN naman ang magbabantay dito. At makikita nga sa videong ito kung saan ay bumabalik ang mga Lebanese sa kani-kanilang nawasak na tahanan sa Southern Lebanon, ay makikita rin ang ilang individual na mayroong hawak na kung hindi ako nagkakamali ay bandila ng Hamas, kabilang na ang bandila ng Hezbollah, na sa mas madaling salita, ang mga grupong ito ay kasama ng mga sibilyang Lebanese na nagbabalik sa Southern Lebanon, na malinaw na lumalabag sa napagkasunduan ng Israel at Hezbollah na pareho nilang lilisanin ang nasabing rehiyon. Kaya naman dahil dito ay agad nagsagawa ng airstrike ang Israel sa rocket storage facility ng Hezbollah sa Lebanon, matapos umanong madetect ng Israel ang ginagawa ng mga ito. At ang malaking katanungan ngayon dito ay bakit pumayag ang Hezbollah na magkaroon ng ceasefire laban sa Israel, gayong nagpapatuloy ang digmaan sa Gaza. Nangangahulugan kasi ito na tila ay iniwan na sa ere ng Hezbollah ang Hamas laban sa Israel. Kaya naman naniniwala ang ilang eksperto na ang tigil putukang ito ay ginagamit lamang ng Hezbollah upang muling makaposisyon laban sa Israel. At dito ay mas nagiging makatotohanan na muling nagbabalik ang Hezbollah sa Southern Lebanon para muling umatake sa Israel. At makikita nga sa videong ito na tila nga ay wala talagang kakayahan ng Lebanese na palayasin ang Hezbollah sa bansang ito. At sa katunayan pa nga, ang ilan sa kanila ay tinuturing pang bayani ang mga ito. Kaya't kung muling lalaki ang gulong ito, ay sila rin mismo ang may kasalanan dahil nagkukup-kup sila ng teroristang grupo. Samantala sa magkaibang ulat naman ay napabalitang nagsama-sama na ang ilang rebeldeng grupo mula sa Syria at kasalukuyan ng nakikipaglaban sa gobyerno nila. At ayon pa sa ulat ay sinasamantala ng rebeldeng grupo ang pinsalang tinamo ng kanilang gobyerno dahil sa mga naging pag-atake ng Israel dito. Kaya't sa madaling salita ay tila nagkaroon ng kakampi ang Israel sa bansang ito, at bagamat rebelde silang maituturing laban sa kanilang gobyerno, ay hindi naman sila masisisi sa kanilang mga hakbang dahil ang kanilang pamahalaan ay nagsisilbi lamang tau-tauhan ng Russia at ng Iran, kung kaya't madalas nalalagay sa panganib ang kanilang bansa laban sa mga dayuhan. Kaya naman sa pagkakataong ito ay nagsama-sama na ang mga rebeldeng grupo sa bansang ito sa pagnanais na pabagsakin ng kanilang gobyerno. Kaya't mangangahulugan ito na mas malaking puwersa at kagamitan pa ang mababawas sa impluwensya ng Iran laban sa Israel at Amerika. At dahil nga nabawasan na ang puwersa ng Hezbollah mula sa Syria dahil kinailangan nilang lumaban sa Israel mula sa Lebanon, ay maaring sinasamantala na nila ang ceasefire na ito upang muling makaposisyon sa Southern Lebanon, habang maaari namang magbalik sa Syria ang ilang miyembro ng Hezbollah upang labanan ng mga rebeldeng grupo na kumakalaban sa gobyerno nito. Pero dahil nga napagtanto ng Israel na muli silang gumagawa ng mga aktibidad sa Southern Lebanon, ay maaaring magpatuloy pa ang digmaang ito. At dahil dito ay maaaring mas maliit na puwersa na lamang ng Hezbollah ang makabalik sa Syria laban sa mga rebeldeng grupo, na mangangahulugan naman na mas magiging madali para sa mga rebeldeng grupo na talunin ng mga ito habang pinupulbos ng Israel sa Lebanon ang iba pa nilang mga kamiyembro. Samantala ang Hamas naman ay nagpaabot na ng mensahe sa Qatar, Egypt at Turkey upang mamagitan sa ninanais nitong ceasefire para sa Israel. Dahil kung magpapatuloy ang ceasefire sa pagitan ng Hezbollah at Israel, ay mangangahulugang wala nang kakampi sa aktwal na labanan ng Hamas sa labanang ito, dahil kahit pa ang Houthis ay hindi naman direktang umaatake sa Israel. Sa halip ang tinatarget lamang naman ng mga ito ay ang mga walang kalaban-labang mga barko sa karagatang malapit sa bansa nito. Bukod pa riyan, ayon sa ulat ng Dushwell.com, ay naghahanda na rin ang Houthis para magpadala ng mga sundalo nito sa Russia para lumaban sa Ukraine. Sa madaling salita, bagamat sinasabi nilang nagre-recruit sila ng mga bagong sundalo para sa Russia, ay malinaw na kabilang sa kanilang mga regular na puwersa
ang kanilang ipadadala upang pamunuan ang mga marerekrut nitong sundalo, kaya't mangangahulugang maging ang Houthi rebel ay mahahati rin ang puwersa laban sa Israel at mga Amerikano, kabilang na para sa laban ng mga Ruso. Kaya't malinaw na unti-unti nang nababasag ang puwersa ng Iran sa labanang ito na kung magpapatuloy pa ay maaaring humantong sa ganap nilang pagkatalo at sa sandaling magsimula sa panunungkulan si Trump sa kanyang pagkapanalo bilang Pangulo ng Estados Unidos ay tiyak na mas lalong mapipilayan ang rehimeng ito dahil maaaring mas maraming sandata ang gagamitin nito para tulungan ang Israel dahil gaya ng ipinangako ni Donald Trump ay nais niyang pabilisin ang pagkatalo ng Hamas sa labanang ito upang tuluyan ng magwakas ang kaguluhan sa Israel laban sa teroristang grupo. At dahil nagbanta ang Iran para sa buhay ni Donald Trump, ay maaaring pabilisin rin nito ang pagkatalo ng Syrian government laban sa mga rebeldeng grupo upang tuluyan ng humina ang puwersa ng Iran sa Syria laban sa puwersa dito ng mga Amerikano. At kung mangyayari ang mga ito, ang Houthi rebel ay maaaring manganib rin sa posibleng direktang pag-atake ng Israel sa bansa nito upang tuluyan ng pulbusin ng mga teroristang nakapagdudulot ng kaguluhan, hindi lamang para sa bansa nito, kundi para na rin maibalik sa kaayusan ng mga daraanan ng barko para sa mapayapang kalakalan sa buong mundo. Sa kasalukuyan kasi ang Houthi rebel ay patuloy na umaatake sa mga pangalakal na barko na dumaraan sa Red Sea na nagdudulot ng pagkawasak ng milyong-milyong halaga ng mga mahahalagang produkto na nagdudulot ng pagkalugi ng mga ito kung kaya't nagkakaroon ng mas malaking pamumuhunan ng mga negosyanteng naapektuhan sa mga pag-ataking ito na nagiging daan naman sa mabilis na pagtaas ng halaga ng mga produkto sa buong mundo. Kaya naman kung ganitong klase ng mga tao ang mangingibabaw sa buong mundo, ay wala nang makapipigil pa sa kanila para sa lahat ng naisin nito kung saan ang kanilang layunin ay burahin ang isang bansa sa mundo at ito ang Israel, kung saan kung magtatagumpay sila sa pangarap nilang ito ay maaari nilang mapagbuklod-buklod ang lahat ng Islam sa rehiyong ito na magsisilbi namang malaking banta laban sa mga Amerikano na maaaring humantong sa isang all-out war na lilikha ng mas malaking panganib para sa buong mundo. Subalit dahil nga unti-unti nang humuhupa ang puwersa ng Iran, kabilang na ang mga proxies nito, ay malabo na silang magtagumpay pa sa kanilang mga plano at ang tanging solusyon na lamang para sa kapayapaan ng mundo ay pabagsakin ng mga namumuno sa mga bansang ito upang tuluyan ng burahin ng grupo ng kasamaan na nagdudulot ng panganib at kahirapan sa buong mundo.